aking sinilang na pinadala ng Diyos upang pagkaloob sa bawat isa ang kaligtasan at kaligayahan at buhay na walang hanggan. So kami po ay narito ngayon gabi. Kami po ay sama-samang nagpupugay sa Panginoon, naglilingkod. At salamat po dahil binigyan niyo kami ng pagkakataon. Dalhin namin ang magandang balita ng Kristo sa kanyang kapanganakan. Sabi po ito sa nabasa ko na pulutan daw ng Christmas, the word Christmas ay Christ, in the Old English na ay Christ Mass. Parang medyo dalawang word lang. Dahil po, sineselebrate natin ang pagsilang ng ating tutong na anak ng Yesu Cristo na the Lord upang maalala natin bakit po sinilang ang anak ng Diyos. Tayo po ng mga tao ay sobrang dependent sa God sapagkat ang Diyos ang lilikha sa atin. Tayo po, wala ang Diyos, wala po tayo. Kaya po, nararapat lamang na alamin natin ang kilalanin natin. Dahil po Jesus ay pinanganak upang ipako sa krus at tubusin ang kasalanan ng tao. Napakaaba po ng kanyang pagsilang. Hindi po ordinaryo, kundi talagang napakababa ng kanyang. Pinakikita naman ito ng paano malaki ang pagmamahal niya na kahit anong hirap pagdadaanan niya. Siya po ay pinanganak sa Nazareth. Padong po siya noon, siya po ay lumaki. Tayo po ay nakilala natin siya na siya ay si Yesu Cristo, the Lord and Savior. So ngayong gabi po, nais po namin ipahayag ang aming dalangin na sana sa gabi ito po maunawaan natin. Kailangan natin si Yesu Cristo. Bakit po? Dahil siya ay pinadala ng Diyos upang ang tao na makasalanan at walang pag-asa, ang buhay na walang pag-asa, ay magkaroon ng pag-asa. Dahil sa pamamagitan lamang ni Yesu Cristo, sabi po sa John 14:6, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Siya po ang binigay na Diyos, na daan upang lakaran natin paano tayo maaaring tumuloy-tuloy at makarating sa dulo ng destiny na ibinigay niya. Dalawang bagay lang po ang binigay sa ating destination ng Lord. Yun ay ang heaven at ang hell. Tayo po ng mga tao, sobrang kasalanan. Wala pong nakaabot sa luwalhatian ng Diyos. Dahil sa simula pa lamang, kaya nga po si Yesu Cristo ay pinadala dito sa lupa upang iligtas ang mga taong nasa kadiliman. Alisin sila dito sa kanilang buhay ng makasalanan at kilalanin nila si Yesu Cristo sa kanilang kasalanan upang ang buhay nila ay magbago. Upang maramdaman nila ang pag-asa, kaluwalhatian at hiwalat, maalis sila doon sa kadiliman. Salamat dahil sa buhay, pag-ibig, sa sobrang pag-ibig ng Diyos. Sabi nga sa John 3:16, Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos Sa sanlibutan na kanyang pinagkaloob, binigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang tumanggap sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi ko doon, tumanggap. Kaya po kami naririto ngayong gabi upang ipaabot sa inyo na ang tao ay nangangailangan ng Diyos. Amen. Hindi po tayo mabubuhay kung walang Diyos. Ang buhay po natin ay maikli. Kaya po, sa mga oras na ito, sinasamantala namin ang oras at ang panahon na kami ay kaya pa namin kaya ng magandang balita sa bawat tahanan na nagbubukas sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nagpapasalamat kami na ang dakilang layunin ng Diyos ay tunay na
sa kanila sa bahay na to at kayo ay mabuspos ng Holy Spirit upang maramdaman nyo na kayo ay nangangailangan kay Jesus. Wala pong ibang daan kundi ang pangalan ng Ama. Wala pong ibang makakarating sa Ama sa langit, sabi nga dyan doon sa salita niya, kundi sa pamamagitan lamang ni Yesu Cristo. At siya lamang, ang pangalan lamang ni Jesus, ang tanging makakapag-save sa tao. So ngayong gabi po, nais namin pong parating sa inyo ang mahigpit na pangangailangan ng tao. Kailangan, dahil na po kayo sa mundo, napakadilim ng mundo ngayon, wicked na mga tao. Ang gobyerno, nararamdaman na po natin na napakahirap ng gobyerno. Napakarami ng salot, napakarami ng problema. Hindi na po natin kakayanin kung wala si Jesus sa buhay natin. Kailangan po natin siya sa araw-araw. Ang salita po niya, nababasahin mo sa Bible, nakasulat po doon. Ang Bible ay salita ng buhay. Hindi po natin siya makikilalang tunay na Diyos kung hindi po natin babasahin ang kanyang salita. Nakapangyarihan po ang salita niya. Ano man pong hilingin natin, basahin natin pamamagitan ng prayer, ng aming panalangin palugtog. Yun ay makararating sa Kanya at Kanyang sasagutin ang lahat ng pangangailangan. Salamat sa testimony ng dalawang mag-asawa, pinapatunayan Bible. lamang nila kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay nila. Amen. Tayo po din na nakakilala sa Kanya, mangyayari at mangyayari sapagkat itinakda na po ng Diyos yun. Nang sino mang tumanggap sa Kanya bilang Kanyang Diyos, ay magkakaroon, ma-open po ang blessing at kayo po'y makakatanggap ng pag-asang walang katulad at pangyarihan ng gagaling sa Diyos at ang lahat po ng bagay na may kinalaman upang kayo mabuhay ng masagana ay naroon sa Kanyang salita. Tanggapin lamang po natin si Jesus at ngayong season na to ng Christmas, sineselebrate natin ang Kanyang kapanganakan, hindi dahil sa nais natin magsaya, kundi dahil sa Kanyang kabutihan, Kanyang pag-ibig na walang hanggan. Pinadala siya ng Diyos at namatay sa cross ng Kalbaryo. Walang sino mang makagagawa. Walang sino mang sa ordinaryong tao ang makakasave sa tao. Kundi si Kristo lang. Kaya po nais namin na sana maramdaman din po nyo kung ano ang nangyari sa buhay namin, kung paano namin naranasan, kung paano namin naunawaan na ang Diyos ay totoong banal, ang Diyos ay totoong Diyos na makapangyarihan, Diyos na walang hanggan. Mula Amen. noon hanggang ngayon at magpakailanman. Siya po ay alive, active. Siya po ay buhay, magpakailanman. Kung tayo po ilalapit sa Kanya, wala pong dahilan upang hindi siya tumanggap sa atin. Tayo po, kami po, na Kanyang mga inaring anak na tumanggap sa Kanya, ay ginawa niyang anak. Kayo lang po ay nangyayari sa inyo ang bagay na nangyari sa amin, ang kaligtasang magdadala sa inyo sa kaharian ng Diyos. Subalit kailangan lamang po natin siyang tanggapin sa puso natin. Dahil sinabi ng Diyos na sino mang tumanggap sa Kanya, sa Kanyang pangalan, siya ay maliligtas. Kaya naman po, sana sa gabi po, dalangin namin lahat po kami ay nais na maabot namin ang bawat pamilya upang maalis sa kadiliman ng kasalanan at madala sa kaliwanagan ng buhay. Magkaroon ng pag-asa upang makarating sa trono ng Diyos. Gabi ito po, dalangin na bawat sa amin, nawa ang salita niya ay tunay na maging kapangyarihan, tunay na magkaroon ng diwa, pag-asa, kaluwalhatian, at
katibayan at pagmamahal niya sa bawat kasabi. Salamat po dahil sa inyong pag-open ng inyong tahanan, tayo po ngayong gabi ay nagdadala ng liwanag na galing sa Diyos. Salamat po sa salita ng Panginoon at nais ko pong David. ano ang susunod? So ngayon pong gabi, pwede po ba kayo ibukahan namin na i-open po yung puso nyo at sa pamamagitan po ni Pastor Sir Sam ay kapag pray niya kayo, kahit po kayo at ang inyong tahanan, kapag pray niya po kayo. So pakinggan po natin. Okay, manalangin tayo. Amen. Ganda. Ay, wala kayo anak niya. Sana kasama niyo. Iunat natin yung mga ating kamay pa. Iunat natin. Tapos sunod tayo sa panalangin. Connie. Connie. Panginoon, tinataas namin si Connie at ang pamilya niya. Yes, Lord. Mga anak niya at asawa niya, Panginoon. Lord, salamat sa pagtanggap sa amin dito. Salamat sa pagtanggap ng salita ninyo. Salamat, Panginoon, sa diwa ng Pasko na alam nila, Panginoon, na sila ay kailangan nila ng Diyos. Kailangan nila ng Panginoong Hesus. Panginoon, alam namin na sa buhay namin ito, hindi sapat, Panginoon, na kami nabubuhay lang. Hindi sapat na kami ay nagtatrabaho lang. Panginoon, kailangan namin si Jesus bilang aming tagapagligtas. Panginoon, salamat sa pagkakataong ito na binuksan ni Connie ang puso niya. Yes. Binuksan niya, Panginoon, ang isipan niya upang tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas. Ama, ingatan mo ang tahanan ito. Yes, Ingatan Lord. mo ang buhay ni Connie. Ingatan mo ang buhay ng kanyang asawa at kanyang mga anak. Yes, Lord, niluloob namin, Panginoon, na tulungan sila sa kanilang mga gawain. Tulungan sila sa kanilang buhay Kristiyano, Panginoon. Yes, Mula Lord. dito, Panginoon, inaasahan namin ang pagtago nila mga tunay na Kristiyano. Panginoon, ang lahat na ito aming pinasasalamatan sa pangalan mo, Jesus. Amen.